Ang Boston Celtics ay naghahanda para sa isang mahalagang pagbabago sa kanilang rotation kung saan ilalagay nila si Peyton Pritchard sa starting lineup at gagamitin naman si Anthony Simons bilang sixth man o high-scoring option mula sa bench. Galing sa pagiging sixth man of the year, pinatunayan na ni Pritchard na kaya niyang magpakitang gilas kapag binigyan ng mas malaking role kung saan nag-a-average siya ng 17.2 points, 6.4 assists at 5.1 rebounds sa kanyang 17 career starts. Ang hakbang na ito ay hindi lang gantimpala para sa konsistensya at kontribusyon ni Pritchard, kundi paraan din para mas mapalakas ang opensa ng Celtics, lalo na't makakapagbigay pa rin si Simons ng instant scoring laban sa second unit ng kalaban. Sa ganitong adjustment, malinaw na layunin ng Boston na magkaroon ng balanseng starting five at malakas na bench production para mapanatili ang kanilang forma sa buong season. Samantala, maaaring hindi namamalayan ng Los Angeles Lakers na nakatagpo na sila ng isang potensyal na yaman sa kanilang roster. Matapos mabigo na makuha si Brook Lopez, ang floor spacing at rim protecting big man na hinahangad ng bawat contender, tila may tsansa silang makapag-develop ng sariling version nito sa katauhan ni Jackson Hayes. Kilala si Hayes bilang isang athletic lob threat na laging handang sumalpak mula sa mga pick and roll plays ni Luka Doncic. Ngunit ngayong off-season may bagong aspeto sa kanyang laro, ang 3-point shot. Sa mga kamakailang practice footage, makikitang tumitira siya ng tres mula sa top of the key na may malinis na shooting form at nakakagulat na accuracy. Kung magawa ni Hayes na maging consistent mula sa labas, magbabago ang paraan ng depensa laban sa Lakers. Isipin na lang kapag nag-set siya ng high screen para kay Luka at imbes na mag-roll sa ilalim, lalabas siya sa arc para tumira, napipilitin ang malalaking kalaban na habulin siya hanggang 25 feet mula sa basket. Sa taas niyang 7-footer, kakaunti lamang ang makakapigil sa tira niya. Totoo na mahaba pa ang lalakbayin niya, lalo't halos hindi siya nagtangka ng tres sa nakalipas na 2 season. Ngunit tandaan, hindi rin naging splash mountain si Brook Lopez hanggang sa kanyang ika-9 years sa liga. Sa edad na 25, may oras pa si Hayes para gawin ang leap na iyon at kung magtagumpay siya, maaaring natagpuan na ng Lakers ang pirasong matagal nilang hinahanap para kumpletuhin ang kanilang puzzle. Samantala mga idol, matapos ang isang off-season na puno ng galawan, tila mas handa na ang Los Angeles Lakers para sa bagong NBA season. Matatandaan na nung nakaraang taon, nagtapos sila bilang ikatlong seed sa West na may 50-32 record. Pero sa kabila ng presensya ni Luka Doncic at LeBron James, nabigo sila sa unang round laban sa Minnesota Timberwolves 4-1 sa serye. Isa sa malaking butas noon, ang kawalan ng starting level center, ay malinaw na na-expose sila laban kina Rudy Gobert, Naz Reid at Julius Randle. Ngayong off-season, mabilis ang aksyon ni Rob Pelinka. Matapos magka-buyout si DeAndre Ayton sa Portland, agad itong nirecruit ni Luka papuntang Lakers sa isang 2-year, $16.2 million na kontrata. Kasunod nito, nakalusot din ang Lakers sa pagkuha kay Marcus Smart matapos ang buyout nito sa Washington Wizards, isa pang move na si Luka rin ang may malaking papel. Bagamat nawala si Dorian Finney-Smith na lumipat sa Houston Rockets, napalitan naman ito ng batang forward na si Jake LaRavia na nirecruit mismo ni Austin Reeves. Ayon pa sa isang NBA executive, definitely mas malakas na ngayon ang Lakers at posibleng umabot hanggang Western Conference Finals. Dagdag pa nito, hindi mo pwedeng i-count out si LeBron kahit sa edad niya ngayon, at si Luka naman ay tila mas gutom na manalo matapos ang kanyang weight loss transformation. Inaasahang starting five ni Coach JJ Redick para sa regular season ay sina Doncic, Reeves, Hachimura, James at Ayton, habang pamumunuan nina Smart, LaRavia, Jackson Hayes, Jared Vanderbilt at Gabe Vincent ang second unit. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa West, malinaw na mas kumpleto na ngayon ang Lakers at posibleng mas mahaba ang kanilang playoff run. Kayo mga idol, tingin nyo ba sapat na itong roster para umabot sa Western Conference Finals?